Hindi ko alam na dadating pala ako sa point ng buhay ko na aaminin ko to sa inyo. Sa Grand World, parang ka nasa Venice. Eh, di ba? Manifesting London. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our third day dito sa Hanoi, Vietnam. And for today's video guys, actually maulan pa kaninang umaga. So ang atake natin ngayon is magsha-shopping tayo ng mga local na sa mga stores. Tapos may gusto kong puntahan na parang, ano yun? Parang theme park or mall na colorful. Parang Venice of Hanoi. It's called Grand Mega. Tama ba? Ano tawag? Grand Mega Hanoi ba tawag doon? Let me check my itinerary. Mega Grand World dito sa Hanoi. Tapos mag-check din ako ng mga local shops. Parang gusto ko mamili-mili. And mag-try tayo ng mga restaurants na hindi ko pa nakakainan, yung mga nilista ko. Pero may mga nire-research ako. Kasi yung nakalista sa akin talaga is Tamvi. Kasi sabi nila maganda daw yung Tamvi. Pero pag chinecheck ko sa Google, ang rating niya lang is 4 out of 5. Tapos medyo malayo kasi siya sa hotel ko. 21 minute na walk. May na-check ako mas mataas yung rating. 4.7. Ito na lang kaya kainan natin. Hanoi Cuisine 1925. So parang matagal na siya na restaurant since 1925 pa. Juan Kim. Tapos open naman siya 4.7. So 8-minute walk lang kasi siya. So sabi ko ito na lang kaya kainin natin. Tara, let's go. Okay, guys, good morning. Old Quarter in Hanoi. Ayan, kita nyo, di ba basa yung daan kasi umulan kanina. So ito pa rin yung aking hotel, no? Carillon Boutique Hotel. Maliit lang siya na hotel, na budget hotel. Guys, dito tayo pupunta sa Hanoi Cuisine 1925, which is 8 minute lang naman. Actually, pwede naman kayo mag-grab. Sobrang mura lang ng grab dito. Pero parang gusto ko na lang maglakad kasi 8 minutes lang naman. Kapag mga ganito, 30 minutes nga, 1 hour nga nilalakad. Pero pwede kayo mag-grab na kung medyo mahihirapan na kayo maglakad. Mura lang yung grab dito, especially kung grupo kayo. Share kayo. Siguro mga wala pang 100 yan. Mga 80 pesos lang papunta doon or maybe less. But since malapit lang naman, Labarge na. Chinek ko na sa Grab para alam nyo. So from my hotel, Carillon Boutique to Hanoi Cuisine. Ito lang siya, 34,320 standard car, 4-seater na yun. Mga 80 pesos nga lang, totoo, mga 80 pesos lang siya. Tapos kung apat pa kayo, dito 20 pesos lang each, di ba? So mag-taxi na lang kayo, ha? Para hindi na kayo mahirapan. Hayaan nyo nang ako na yung mahirapan. Mas gusto ko kasi naglalakad eh. Mas nai-enjoy ko paglakad kaysa magsakay. Oh, actually marami ng mga local restaurant dito lang sa gilid. May mga tindahan na ng mga kung anik-anik lang. Ano ba yan? Mga tindahan lang ng mga pang Chinese New Year, no? Para mga dragon. Ito yung mga milk tea dito. 30k lang. Siguro mga 70 or 80 pesos lang yung mga milk tea nila dito. No? Sobrang mura ng Vietnam. So, highly recommended ko talaga siya mga first time travelers, newbie travelers, even naman sa din newbie. Pero kung yung concern nyo is budget, Vietnam talaga. I mean, kasi parang ang nasa Pilipinas lang or parang mas mura pa, alam mo yun? Mas mura pa sa Pilipinas. Tapos, you get to travel outside of the country, no? So, Vietnam, this is your sign. Kung ang pangarap mo is mag-milk tea sa Japan, for example, mag-milk sa Korea, maganda. Maganda kasi favorite ko ang Japan. Pero siguro, gagastos ka ng mga, yung 70 pesos mo dito, gagastos ka ng mga 400, ganun. 300 pesos, 400 pesos. So, times 4, di ba? Times 4 yung magagastos mo. Pero, maganda ha. Hindi ko inaano. Favorite ko yung Japan. It's just that, kino-consider ko lang yung budget. So guys, I found the spot. Nasa second floor ba siya? Ayun no. Hanoi Cuisine 1925 restaurant. Pero parang walang tao. Ano, ilalaban ba natin? Magta-trust ba tayo sa rating nila sa Google? 4.7 daw eh. You can see, ayan, mga medyo on the pricier side. Pero sige, try natin. So yun guys, check natin ang kanilang menu. So dito sa Vietnam, medyo magulay-gulay talaga sila. Dati hindi ko na-appreciate to, pero later on, na-appreciate ko naman. Medyo mahal lang siya compared sa normal. Yung 85,000 Vietnamese dong. So 100 plus na yung ganun, no? Ito mga fresh rolls.
May bunsya din yata sila. Medyo ano lang, kasi sketchy. Kasi parang walang tao. No? Medyo na-sketchyhan ako sa part na walang tao. Tapos ang taas ng rating nila sa Google. But let's see. Malay mo naman kasi medyo patay na oras din kasi. 2:30 p.m. Di ba? 2:30 yung first meal ko. Let's see. Sige, spring roll na nga lang. Spring roll and then dumpling Hanoi Craze cake. Guys, dumating na yung pagkain natin. Kaya pala medyo mahal. Kasi ang laki din ng serving. Diba, ito yung parang buncha overload. Alam mo yung merong sila mga spring rolls, may meatballs, merong parang pork. Ito yung noodle ng buncha, sasasaw mo dyan, may vegetable. Umorder pa ako ng coconut juice. Buncha overload tayo today. Parang ito yung nakain ko na buncha na super overloaded. Usually kasi kapag buncha, meatball lang tsaka noodle. Tapos yun na yun. Ito may spring rolls, may pork. So tatlo yung meat mo. Tapos I just really hope na masarap yung buncha. Sige, try natin yung noodles. Kasi yung sabaw, malaking factor yung sabaw sa pagsarap ng buncha. Sikat ang pho dito, no? May mga tao na mahilig sa pho. Pho. But ako talaga, buncha yung hilig ko dito sa Vietnam. At kailangan ko lang makakuha ng tamang timpla ng buncha. I just hope na masarap siya. Mahirap magtanggal-tanggal. Isahin ko na nga. So, isasawsaw mo yung noodles hanggang sa kumapit yung flavor niya. Okay ako sa asim. Ang sabaw kasi ng buncha, maasim siya na medyo savory. May mga times kasi hindi na, yung tamang asim hindi niya nakukuha. But I think for this one, gusto ko yung, medyo mas maasim to. Gusto ko siya. Ay. Nasa loko guys hindi siya nahulog sa floor. Nasa loko. May tissue ba kayo dyan, kuya? Sorry. So, cheers. Iba-iba talaga yung lasa ng meatballs nila sa Vietnam. Wait lang. Maghanap lang ako ng tissue. Wait lang. For this one, yung meatballs niya, alam mo medyo herby. Parang may mga herb siyang kasama. So, sausaw nga natin. Meat siya na medyo dry. Tapos may nalalasan talaga ako na herb. Sige, spring rolls. Cheers. So meaty siya na may mga vegetable carrots. By itself lang, medyo natatabangan ako. Feeling ko talaga Filipino taste buds ako. Medyo natatabangan ako na parang naghahanap ako ng konting alat, konting asin. But good thing, meron silang sausawan. Ito nga sausawan ng buncha. If isawsaw mo siya, doon niya nakukuha yung lasa. Alam mo, medyo may suka. Alam mo yung spring rolls na may suka? Okay. Masarap siya pag sinasawsaw. Na-appreciate ito. Lastly, the meat. Bakit may mga buhok ba yan? Akala ko buhok. Okay. Hindi pala. Cheers. Chicken ba yan? Pork. Okay. By itself, nakukulangan ako sa lasa nila. Pero once sinasawsaw ko siya dito nang gagaling yung parang kumukompleto sa lasa niya. So for this buncha, I'm gonna rate this mga 8.8. No? Alam mo yung pinakamasarap na buncha na kain ko, yung sa kanto-kanto lang, yung mumurahin. Ang sarap kasi ng sauce nila dun. Minsan malaking factor yung sauce eh. But this is also good. So far sa lahat ng kinainan kong buncha dito, ito so far yung pinaka okay. Pero hindi pa siya yung best. Kasi meron pa talagang best. The serving is so big. Coconut juice. Cheers. Thailand tsaka Vietnam, masasarap coconut juice. Kahapon din nag-tour ako sa Ninh Binh. Ang tamis ng buko juice nila. Dito ang tamis din. I super love. Okay, see it. Guys, may na-discover ko. Kinakain ko kasi siya individually kanina. Pero nung kinain ko siya mixed together, like pork, sausaw, tapos i-mix mo siya with the buncha noodles. Ang sarap pala. Sige, 9 na. I'll give it 9 out of 10.
Mas masarap siya. Alam mo, food is very subjective talaga. Before, hindi ko gusto yung mga Vietnamese cuisine. Even yung mga Thai cuisine. Dati hindi ko gusto yung mga Thai dishes. Kasi masyado siyang foreign. Tapos nung lagi na ako nagta-travel, na-realize ko, I cannot expect food to taste like Filipino food. Minsan kasi, pag nagta-travel tayo, we expect na yung lasa ng mga pagkain dapat kalasa ng Pilipinas. But I realized, we cannot expect that kasi iba yung mga way of cooking nila, iba yung mga ingredients nila. So nung trinay ko na hindi mag-expect ng kasing lasa ng Philippines, that's how I started to appreciate food from other countries, no? Na-appreciate ko yung Thai cuisine kasi ganun yung basta ang savory ng mga pagkain nila. Yung Vietnamese food dati hindi ko ma-appreciate kasi ang daming dahon-dahon na kung ano-ano, sabi ko. But if hindi mo siya masyadong titignan as is or i-compare sa Philippines, i-appreciate mo lang siya as food ng Vietnam. Doon ko siya unti-unti na-appreciate. Ano ito buncha yung favorite ko na. Kaya minsan may mga friends ako, pagkasama ko sa travel, sanay sila sa Filipino food, minsan nagreklamo sila sa akin, tapos hindi ko ma-explain sa kanila na hindi ko not expect kasi na magiging kalasa siya ng Filipino food, di ba? Kasi kaya nga tayo nag-travel di ba? The reason why we travel is you wanna immerse yourself to the food, to the culture, and kung i-expect mo lang Filipino food yung lasa, edi sa Pilipinas lang tayo nag-travel best. Guys, in fairness, naubos ko siya except lang sa gulay. Kasi hindi ko masyado, may amoy kasi ito medyo hindi ko gusto, pero that iba ang lasa, naubos ko siya. Totoo nga, no? Minsan kasi pag nagta-travel ako, masyado akong kino-compare ko masyado yung lasa sa Filipino food. Alam mo yun, parang kapag hindi siya kalasa ng Filipino food, parang hindi ko gusto. Kasi nabuhay tayo or lumaki tayo na sanay tayo sa mga food na savory, maalat, matamis. Di ba ganun yung mga Filipino food? Dapat lasang-lasa mo. But then I realize, hindi mo dapat i-compare siya. Kasi that's the essence of traveling, di ba? You immerse yourself to the local taste, to the local culture. Tapos nung inisip ko lang siya na parang, oo nga no, Vietnamese food, hindi ko siya isipin na i-compare ko sa Filipino food. Yung lasa niya, like dinamdam ko lang, na-realize ko, ang sarap pala niya. Ang sarap niya. Oo. Minsan kasi pag nakakita ko ng maraming gulay, ano ba 'to? Daming dahon. Pero I think that's the essence of traveling, no. Parang you don't expect everything to taste like Filipino food. Kasi kung ganun yung ina-expect natin maglasang Filipino food, edi sa Pilipinas na lang ako nag-travel, di ba? Ang sarap. In fairness, na-appreciate ko yung bunchen na to. Okay guys, tapos na tayo kumain. Ang next na tayo, punta na tayo sa Mega Grand World. Dito na ako mag-grab kasi medyo malayo siya. Wala siya sa city center. So, nag-take na ako ng grab. Ang babayaran natin is, magkano yun? 175,000 dong. Magkano yun? Medyo malayo ba? 175. 412 yan. Medyo malayo kasi to. Wala na to sa city center So, mga ganito naman. Hindi ko nalalakarin to. Dito, mag-grab na talaga ako. So, tara. Let's go. Vụ cháy là một phần nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông bị ngập. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ. Cũng trong chiều hôm qua xảy chỉ đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Okay, so nakarating na tayo dito sa Hanoi Grand World, no? Mga around 30 minutes siya na grab ride from the city. So wala talaga siya sa city center. So medyo dadayuhin niyo siya. Kaya nag-grab na rin ako. Pero ang ganda, ang laki niya pala. Tignan niyo yung bag. Ang laki. So sa part na to. Tapos doon pa dinaanan namin, di ba? May bridge dyan. Tapos doon sa kabila, ang dami pa nilang properties dyan. May mga ocean park. Sabi ko, wow. Ang laki. So yun guys, ang dami niya ditong magagandang spots for taking photos, oh. Para siyang malaking theme park na mall. Parang Venice nga, no? Kasi meron silang body of water dito. Ano ba to? Lake? Artificial lake? Artificial river? Ay, ang ganda. Oh, di ba? It's giving Venice in Italy. Actually, ang Hanoi, di ba, may pagka-France siya doon sa kung gusto. Lalo na pag gabi yung mga ilaw-ilaw ng building, para kang nasa France, no? May konting influence siya. Pero dito naman, oh, sa Grand World, para kang nasa Venice. Di ba, para kang nag-Europe. May bridge pa sila dyan. Ano ba yan? The Golden Bridge. Tapos na pag-alaman ko, ito palang property nito is owned by the Vin Group. Alam mo yung Vin Group na yan? Parang ang yaman nila, no? Kasi meron akong friend na Vietnamese. Lagi niyang nababanggit yan yung Vin Group na mayayaman daw yung mga Vin niya. Tapos nakita ko, sila pala may-ari nito. Tapos yung mga tourist spots sa Danang, sa Sapa, sa Phu Quoc, sila doon yung may-ari ng mga
tourist spots. Actually, yung sa Klook creator namin, meron kami pag-iistihan, Vinpearl ba yun? Parang ganun, Vinpearl. Ayun, sila din may-ari niyan. Tsaka yung mga Vinfast, yung kotse na Vinfast, sila din may-ari na yan. So, ang goal natin, makakakilala ng isang anak ng may-ari ng Vin Group. Pag nakilala natin yung isang anak, my God, ito na yung sagot sa ating minimithing tagumpay sa buhay. No? I-friend natin, kung hindi mo maging jowa, itropahin natin. Parang ang yaman ng pamilyang yan. And the good thing pa is libre siya, no? But I think may mga bayad yung ganitong mga sasakay kayo ng mga merry-go-round. Pero yung walking around the area, walang entrance, alam mo yun? Ganda. Oh, may sale pa dito, Adidas, so baka pwede tayong mag-shopping. Pwedeng idiretso nyo na rin yung shopping. Alam mo yun? Kung kayo yung tipo ng mga traveler na hindi nyo kilala ang tinatawag na night market, dahil sabihin nyo, what is that? Like, I don't know that. Ang gusto nyo ng mga shopping style is mga outlet store. Outlet store ba to? No? Pwede nyo nang isabay dito sa Grand Hanoi, Grand World. Ang tawag dito? Kalimutan ko na rin. Sige, lakarin natin kasi mahaba-haba to. May mga table dito. Siguro mamayang hapon-hapon na yung paggabi. Baka may mga night market dito. May mga restaurants. Ayan. Tapos mga flag ng Vietnam, kinumbine nila sa flag ng different countries. Parang gusto ko ng kape. Parang hindi nag-function yung utak ko kapag walang kape. So hanap muna tayo ng kape. Kailangan ko ng kape for the day. Tapos hindi pa siya masyadong touristy, no? Hindi pa siya masyadong pipuntahan ng mga tao kasi nga medyo wala siya sa city center. Pero I recommend puntahan nyo. Maganda siya. Ay, para saan kaya itong mga building na to? Like ano lang talaga siya? Design lang? Or may purpose siya? Kasi parang wala pa masyadong tao dito, no? Sa daming building. Tapos may Ocean World ba yun? Meron din sila dito, nakita ko. Parang theme park na ocean something. So kung may mga kasama kayong kids, pwede nyo na rin i-ano. Kaso sa kabilang tawid yun eh. Ayun. Ang haba kasi ng property nila eh. Grabe talaga tong Vin Group na to. Parang sila yung pinakamayayamang ano dito sa Vietnam. Kung sa Pilipinas, meron tayong mga Ayala, mga SM. Minsan hati pa sa Pilipinas, di ba? Minsan may mga 5 to 10 tycoons pa. Pero dito sa Vietnam, parang isa lang. Parang monopoly ni Vin Group. Yun, tapos may bridge pa dyan. Natatawid tayo sa bridge na yan. Tapos meron pa doon other properties. O yan guys, meron din palang mall doon, no? Vincom Mega Mall. Tapos ang dami mga properties dito. Alam nyo, hindi ko alam na dadating pala ako sa point ng buhay ko na aaminin ko to sa inyo. Pero ay gusto ko kasi maging low-key. Alam mo yun, na ayoko lang hindi masyadong mahalata nyo. Pero itong property na nakikita nyo, kaya yung tawag sa kanya mga Vin Group, mga Vin Mall. Kasi pinatayo talaga ito ng tatay ko para sa akin. But for some reason kasi mas sabi ko parang wala yung utak ko sa mga businesses and sa mga pag-manage ng mga properties na yan. Kasi mas gusto ko mag-vlog. And pinili ko yung happiness ko over all of these material things in life. Tapos masasabi ko naman na pinagsisisihan ko. Charot. Pinagsisisihan ko. Kasi ikaw ba naman yung may mga ganyan-ganyan ka ng property, wala ka lang sasabihin sa buhay, hindi ka na magsasalita araw-araw, ganda lang yung labanan mo. Pipiliin mo pa ba yun? Kaysa mag-vlog-vlog ka, magti-train-train ka, maglalakad-lakad ka, napawis-pawis ka. Siyempre, di ba, nagsisisi din naman ako. Pero yung tatay ko, ayaw niya nang ibalik sa akin. So sabi ko, babangon ako. Hindi mo man ibalik sa akin yan. Aagawin ko ulit yan. Papaibigin ko yung mga anak mo. Charot, anak pala ako. Wait lang, naguluhan ako sa story. Kaya yung pangalan ko na Marvin, ayun talaga yun. Hindi na nawala sa pangalan din ng corporation. But, hayaan mo, dadating yung panahon na babaguhin natin yung pangalan. Hindi na lang siya Vin, idadagdag natin ang Mar. Marvin. Ay po. Matutumba pa ako sa... Oh, di ba? Colorful houses. It's giving Venice nga. Pero mas bago yung yung totoong Venice, hindi siya na siya ganang di ba nagpunta ako sa Venice, Italy, yung totoong mga building nila medyo luma na talaga, no? Kasi ayun talagang original. Ito syempre mga na yan, remake, remodels. Ayan, may coffee shop. May coffee shop. Baxis Coffee. I saw a coffee shop. Baxis Coffee. Guys, pasok lang ako sa random coffee shop. Tara, bili tayo. Combo. Ay, may mga combo na sila. Chilling out. Relaxing. Ay, ano to? Bakit may combo? Staycation. Ano to?
Hello. What is your best coffee? Vietnam White Coffee. The white coffee, this one? Yeah, Vietnam White Coffee. Okay. And do you have pastries, bread? No. No breakfast. Okay, I'll just have that. White coffee. Thank you. So guys, ito na yung kape natin. Nagtanong na lang ako yung ng best coffee nila. Ito daw ang white coffee, yung nirecommend ni Kuya. Tapos, yun lang. Yun yung ating view. Cheers. Wala masyadong tao dito, no? So, tahimik lang talaga siya. Well, it's a Friday today. Baka tomorrow, Saturday, mas maraming tao. But if you're also visiting, chill lang siya, no? Wala masyadong tao. So, kung ayaw nyo rin ng magulong lugar, you might like this. Mmm. 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 Matamis siya, pero lasa mo pa rin yung kape. Parang may caramel ba akong nalalasahan? Very milky, na medyo parang caramel. May konting taste pa rin ng coffee. Hindi siya kagaya ng ibang mga Vietnamese coffee na sobrang lasang-lasa mo na ilalabang ka talaga ng kape ng buong araw. Ito more on parang pa-sweet lang. Oh, pa-sweet type of coffee. Cheers! Taste, ay okay. Wait lang, mali. Yung nainom ko is yung bottom, which is parang puro lang sa milk, kaya hindi ko malasahan yung kape. Nung tinaas ko yung straw ko, yung kape is nasa ibabaw. Naku, ilalaban ka rin pala. Wait lang, haluin ko na maayos. Okay. Mas nagustuhan ko siya. Kanina hindi ko siya masyadong magustuhan kasi parang tamis lang yung nalalasahan ko. Gusto ko nga ng kape. Pero nung minix ko siya, mas nalasahan ko yung kape. I love it. Matapang na kape plus matamis na milk and a little caramel and sugar. Magigising ka. Ito yung mga kape na magigising ka. Pero may tamis pa rin. Diba, Venice. Tingin yung mga tao. Nahiya ka pag may tumitingin sa akin. Ano ba yan? Ayan sila, kuya. Kasi mga streets nila, no, wala masyadong tao talaga, oh. No? So kung gusto nyo picture-picture, wala kayong kaagaw, mag-picture, no? Parang mag-photo kaya ako. Pero gusto ko mag-mall kasi parang Adidas lang yung nakita ko ditong tindahan ng mga damit. Doon tayo sa Vin Mall. Ito kasi more on photo spot. Yung ano dyan, river. Yan. May Highlands Coffee din pala dito sa may kanto. Tapos ayun na yung Vincom Mega Mall. Doon nga tayo punta. Check natin yung mall na yan. Paano ko tatawid? Baka yun talaga yung tawiran, no? Yung bridge na yun. Sige, balik tayo dun sa bridge na yun, tapos tatawid tayo dun sa kabilang side. Okay, so punta sa bridge. Merong hagdan dito, pero trinay ko kung gumagana yung escalator para lang masabi ko sa inyo if gumagana or hindi. Charis, hindi nga. Maghagdan sana ako, tapos sabi ko, ay baka gumagana yung escalator para mapasabi ko sa inyo. Gumagana pala yung escalator, so para hindi na kayo maghagdan. Hindi sa dahil tinatamad ako, guys. But let's... okay. Aray naman ng Mega World. Ang dami niyang gustong ipakita. So ito namang bridge, baka London ang gusto nilang ipakita. So may mga upuan dito. Parang ang ganda nito sa sunset, no? 4:30 pa lang eh. Siguro mamaya pag sunset, ang ganda sa bridge na to. Tapos dito yung mga colorful houses. Sige, try natin bumalik. Mag-mall muna tayo. Dun sa kabilang side. Di ba? Manifesting London. Sana London ba to? Yung bridge na to? London Bridge is falling down. For now, dito muna tayo sa Vietnam. Okay guys, so pagtawid natin ng bridge, meron palang K-Town dun, no? K-Town Fantasy. So kung gusto niyo ng mga Korean, Loteria. Yung sikat na fast food sa Korea. Okay, malawak din siya, ha? Tapos hindi siya matao, no? O nga, mga Korean stores yung nandito. Okay, at least marami kayong options. Kahit one whole day nga kayo dito. Mall, doon kayo sa may Venice, dito kayo sa Korean Town. Palipat-lipat kayo buong araw. Guys, so dito sa pagtawid, doon yung K-Town ha, hindi pa ako pumunta doon. Dito tayo sa papunta sa mall. Madami mga cafes, spa. Pero iniisip ko, paano kaya nag-thrive yung mga businesses dito? Kasi wala masyadong tao, no? Hindi siya like sikat na ang daming turista. Pero feeling ko mga 2 years ago pa to. Kasi nakikita-kita ko na to sa social media, maybe 1 or 2 years ago. Hindi ko lang siya napupuntahan. Pero ngayon, tahimik pa rin siya.
Yan. Yan yung Vincom Mall. Meron din silang walkway dito papunta doon. Pero ba't kayo walang tao, no? Kasi first and foremost, medyo outside siya sa city. So yung mga pagpupunta dito, kung wala naman kayong private car, no, siguro yung mga Vietnamese ang magpupunta lang dito, yung mga family na may private kotse. Pero alam ko may bus papunta dito eh. Pero siguro tinatamad na dayuhin ng mga tao. Tapos, hayaan mo na. Marami namang pera yung Vin Group. Meron naman silang reason siguro at alam naman nila, pinag-aralan naman nila to bago nila itayo. Pero, yeah, that's the mall. Ooh, yan, may mga stores dito. So baka pwedeng dito na lang kayo mag-shopping para naka-aircon din. Parang sobrang kakaiba yung vibe niya from the usual Hanoi, no? Kasi pag nandun tayo sa old quarter, very traditional, very makaluma. Dito naman sa area na to, parang modern. Modern Vietnam. So guys, ito yung pagpasok ng mall. May mga cafe din dito. Oh. Pwede kayong tumambay-tambay ng naka-aircon. More restaurants and cafes. Egg yolk. Phuc Long. No, guys. Meron silang malaking grocery store, Aeon. Sushi. Yan. Kung gusto nyo mag-grocery. Ah, may mga kainan din, no? Hindi ba malaman yung presyo? Ayun, no? 39,000. So, wala pang mga 100 pesos, no? Mga 80 plus pesos lang. Oh, mga beef bowl. Ayun, 49. Mga 100 pesos lang. May mga beef na, may pork. Wow. And knowing that nasa mall ka na niyan, ha? Oh, yan. May mga tempura. 19.6. Mura lang. Ito, wala pang 100. Ang dami mo ng ulam. Meron ko ng chicken, may egg. No? Ano lang, 39,200. No? Mabubuhay ka talaga sa Vietnam eh. Kung traveling talaga, bibenta ko talaga sa inyo yung Vietnam. O wala pang mga 39,000 lang yung mga chicken. Mura. Ito, may mga manok-manok pa dyan. Hindi kayo magugutom dito eh. Kahit sa mall or sa labas. Yan, may mga flavored chicken. Pwede kayo mag-grocery dito. So kapag traveling talaga, I think, based sa mga napag-travelan ko, Vietnam talaga yung cheapest na country sa Asia, no? Tama ba? Parang, based sa experience ko, siya yung pinaka-affordable na bansa. Oh my God. Oh my God. Guys, may Jollibee dito. And guess what? Ang daming kumakain, na mga Vietnamese, oh. Puno yung Jollibee. Wow, Philippines! Nakaka-proud makakita ng Jollibee sa ibang bansa, no? Philippines! Ako guys, ano ko ba sasabihin sa'yo? Yung mga investments ko, isa sa mga pinag-i-investan ko is mga stock market. Hindi kasi ako like super expert para mag-lecture sa inyo about stock market, but I invest in mga stable na stocks in the Philippines, like for example, mga Ayala, SM, kasi sila yung mga magagaling magnegosyo. Ako wala naman ako alam na negosyo. So ang ginagawa ko, nag-i-invest ako sa kanila through the stock market. Tapos, meron akong investment sa Jollibee. So, I'm actually part owner. I'm actually part owner of Jollibee. Meron tayong, ilang shares ko ba? Basta, meron akong couple of shares sa Jollibee. So, if magtatagumpay ang Jollibee, magtatagumpay din ako. Kasi meron tayong mga negosyo sa kanila. So, I recommend kung aralin nyo. Hindi rin naman ako like expert para magsabi sa inyo. Pero, ako ay invest sa mga stable companies in the Philippines kasi tayong mga Pilipino akala natin yung measure of wealth natin is bahay, kotse, which is totoo naman partly, pero hindi natin alam na ang dami pang ibang investment vehicles sa mundo. And siguro grateful lang ako na natutunan ko rin yung mga ganun. So yeah, nag-invest din ako sa mga Jollibee, SM, BDO, BPI, yung mga sikat na companies, alam mo yun, mga stable. Guys, isingit ko lang, I encourage you guys kasi so parang bibili ka lang ng shares of stocks sa mga companies na ganun.
Tapos sometimes they would pay dividends. Ayan sila Ayala Land, sila BDO. Kaya nagbibigayan sila ng mga dividends. Parang every half the year, parang twice a year, nakaka-receive ako ng mga dividend notice. Parang dividendo ba or parang income. Instead of natutulog lang kasi yung pera mo sa bangko, minsan kasi ang baba ng interest, di ba? Imbis na natutulog lang siya, dinadiversify ko. Hindi ko rin inuubos lahat ng pera ko sa isang basket. Don't put your eggs in one basket. Dinadiversify ko talaga. Marami akong pinaglalagyan para kumikita rin yung pera mo. Hindi lang siya natutulog. No? Guys, so, nagpahinga na naman ako. Which means, nasa cafe na naman tayo. What's your traveling style? Me, magkape, mag-coffee shop. So yun guys, pero ang saya kasi magpa-social dito sa Vietnam guys. Kasi ang mura ng cafe. Tapos kahit magkape ka ng maraming beses or magpa-social ka, hindi pa rin siya sobrang sakit sa bulsa. Pakita ko sa inyo. So now naman, nandito tayo sa Mean Coffee, no? So ganyan yung kanyang aesthetic. Di ba? Medyo magandang cafe din siya eh. Tapos nag-order ako ng, hindi naman kape, baka magpalpitate na ako. Parang juice ang in-order ko. Juice na may ganyang prutas. And then mango cake. Tapos alam niyo ba kung magkano lang? Our bill is just 100,000 dong. Which is 200 plus, no? Imagine meron ka ng cake, meron ka ng juice, maganda na yung cafe mo, ang ginastos mo lang 200 pesos, di ba? Pag sa Pilipinas, ang 200 mo, isang drinks pa lang, di ba? Pag mag-cake ka, abutin ka ng 400 pesos, minsan 500. But dito, 200 pesos, drinks plus cake. Cheers tayo. Ayun, no? Here, no? Refreshing, ha? Ito yung prutas na nakain ko sa Thailand. Akala ko mangga. Ito ba yun? Cheers. Cheers. Nalimutan ko yung name ng fruit na to. Kasi ito yata yung akala ko mangga na hindi siya ganun katamis ng mangga. Pero yan. Mango. I love the mango cake. Hindi siya sobrang tamis. Actually, hindi nga siya. Mango ba? Okay. I like it. Hindi ko explain, pero gusto ko siya. Hindi siya ganun katamis, pero nalalasahan ko pa rin yung mangga. I love the texture. Very good. Ito, medyo natatamisan na ako ng konti. Pero refreshing. Guys, lakad ulit tayo. Dito naman ako naglakad sa may pa K-Town, yung Korean town. Tahimik talaga, no? May mga pa konti-konting tao lang, pero yung mga cafe nila, hindi talaga siya sobrang napupuno. Parang Jollibee lang, no? Jollibee lang yung puno. Nakaka-proud naman, no? Gusto ng mga Vietnamese yung Jollibee. Nakaka-proud. Ang dami kumakain doon sa Jollibee. Pero, the rest, tahimik. Which, maganda lang siya maglakad-lakad daw. May mga bingsu dito, Korea bingsu. I'm not sure kung Friday ngayon, pero hindi ba dapat marami ng tao kasi pa weekend na, di ba? Friday afternoon, pero wala pa rin eh. Meron silang mga sakayan dito, pwede kayong sumakay para mga robot-robot. Kagaya niyan, no? Kung may mga kasama kayong kids, pwede sila mag-drive-drive. Ang cute. Okay, sa K-Town nila, merong Bonchon, of course. Mga Korean restaurants. Bonchon, Hot Pot, Loteria. Pwede kayo mag-rent ng mga handbook pala, sorry. Handbook. Dito, mga Korean traditional costumes. Para mga pangmayaman yung area na to, yung mga building dyan, medyo modern. Yung mga property dito, parang ito yung mga bahay ng mga nakakaluwag-luwag sa Vietnam, no? Balik naman tayo dito sa may Venice, no? So may area sila. Ito Venice, yung pinunta natin na una. Tapos may K-Town, may mall area. So parang ano ba yung English ko? Dispersed. Dispersed yung mga kalat-kalat yung mga area. Eh, ang laki pala nito, no? Tapos sabi nila actually, mas lively daw dito during the night. Mas may tao daw during the night. Kasi nga sa umaga medyo tahimik, no? Pero yan. Yan yung atake. Kung may time naman kayo, singit nyo na lang sa itinerary nyo. Kahit picture-picture lang. Kung gusto nyo lang magkaroon ng picture dito, mag-stay lang kayo 1 hour. Diba dito, Manifesting Europe. Sa mga gusto mag-Italy.
Yeah, Venice. Dito muna kayo, araw-araw muna kayo. Dito parang. What if brought to mind? What if? Hey. And when the lights out, photo booth and stars exploding with fireproof. My youth is yours. Oh my God guys, mas maganda nga siya ng ganito na yung medyo paggabi na, pa sunset na. Grabe ang vibe. Tignan nyo yung langit. Nagko-complement yung mga colorful houses sa kulay ng sunset, no? So yeah, I suggest punta kayo dito ng medyo pa sunset na kasi ang aga ko nagpunta, no? Kasi inantay ko pa na mag sunset na maggabi. Parang 3 PM nandito na ako. I suggest punta kayo mga 5 para 5, 6, 7, mga kahit 2 hours lang. Ako, tagal ko dito kasi inaantay ko tong sunset na to tsaka yung maggabi. Pero worth it nga siya sa sunset. So, I recommend punta kayo ng mga ganong oras. Actually, inantay ko na maggabi pero parang nagkaroon naman ng konting tao, dadagdagan naman ng konti. Pero wala pa rin siya masyadong, hindi siya lively talaga, no? Kung gusto niyo medyo tahimik, ganun lang. O parang solo niyo lang yung lugar. Sayo-sayo na lang kayo dito na ng ting 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 ting, chika chika ching ching kwai kwai la. Sung tung tung ting, chika chika ting 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 kwai kwai. Ting 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 ting, chika chika chung 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 kwai la. Ting 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 ting, chika chika chung 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 chung, cha 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 cha. Tara na. At least nakita natin siya ng umaga at gabi. Let's go. Yan. Kumukulay na rin pala yung hagdan. Tapos yung bridge ayun, no? May kulay na rin siya sa gabi. So I suggest nga gabi kayo magpunta na sunset hanggang gabi para makita nyo both sides. Ganda, no? Ba't kaya wala masyadong tao? Ang ganda naman ng lugar. Malayo kasi talaga siguro, no? Ang kulay pala dito sa gabi, no? Parang panggabi na destination nga siya kasi mas ayun, no? Pati yung mall doon, marami palang mga Christmas tree dyan na makakulay. Okay, diba inantay ko nga na maggabi dito na bumalik ako sa may K-Town ulit. Baka sabi ko may ganap na kapag gabi. At ganun. It's giving ghost town, no? Kasi mga restaurants, parang marami mga restaurant na nagsara, no? Pero ang ganda kasi ayun yung mall, diba? Parang modern infrastructure. Ang ganda ng pagkakagawa. Pero it's giving ghost town, no? Ang tahimik talaga niya. I don't know why. Siguro nga kasi major factor yun. Pero 30 minutes lang siya from the city, eh. So yung mga Vietnamese ba, hindi sila mahilig mamasyal-masyal sa ganito, di ba? Parang pag weekend feels tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-mall or alam mo yung 30 minutes na drive, kaya natin yan pumunta dito, eh, no? Sa kanila, ganun. Ang tahimik talaga. Kung walang Jollibee dyan sa mall, walang lively na restaurant. Jollibee talaga. Jollibee talaga pinaka-lively. Hindi ko sure kung matutuwa ako kasi natutuwa ako kasi parang ang tahimik niya, alam mo yun, sarap-sarap lang maglakad. But at the same time, may hinahanap ka na vibe na parang bakit wala yung fun, wala yung parang lively atmosphere. Kasi sayang yung ano, di ba? Ang lawak, ang ganda, ang modern. But let's see, maybe kasi mga 2 years pa lang naman to. Baka it's too early. Maybe later on naman mas madidevelop pa to, mas magiging masaya pa siya. Parang ako lang tao dito, no? The modern side of Vietnam na mukhang ghost town. Hindi naman siya ghost town. Parang may ganung feels, no? Tumalik ako dito sa mall, tapos bumili ako sa tubig dyan. Dito lang, oh. May mga bili ng tubig. Tapos, ang bayad binayad ko is 7,000 dong, which is 16 pesos. Sabi ko, syempre, siguro kung karinderya, maintindihan ko naman. Pero nasa mall kasi tayo. So, in-expect ko mga 30 pesos, 50 pesos, 16 pesos. Ang tubig sa mall. Pwede bang sa Pilipinas ang sasahod tapos igagastusin na lang dito sa Vietnam, no? Yung quality of, alam mo yun, yung value of your money kahit nasa mall ka. Diba? Tapos magkakapi-kapi ka. Nag-grocery lang ako ng konti lang naman. Bumili ako ng mansanas saka orange para may prutas lang tayo. Dito lang din na sa kanilang grocery. Tara, balik na kaya tayo sa old quarter. Masyado na tayong nasanay sa modern area. Pero dito sa modern, makikita mo yung mga local na Vietnamese, kung paano sila mag-grocery,
Sa old quarter kasi more on touristy, no? Andun yung mga turista, andun yung maraming ganap. Dito sa modern world, ito yung mga normal na tao, normal na locals. Ayan guys, nakabalik muna tayo dito sa ating hotel, no? We're back here sa Old Town. Actually, nag-grab bike na lang ako. Hindi siya, it's a risk, no, that you have to take. Mas mura lang kasi, nakuripot lang ako kasi yung grab car is 530 pesos. Tapos yung grab bike, 200 pesos. So, 330 yung difference. So, sabi ko, mag-bike na nga lang ako. May helmet naman. Pero, hindi pa rin siya, it's still risky, no? Kasi syempre motor pa rin yun. Pero wala lang, nag-risk lang ako. Pero na-enjoy ko naman actually. Na-enjoy ko yung motor. Kasi ang bait ng driver. Kapag may mga magagandang ano, hindi siya masyado nag-English pero tinuturo niya na parang, oh, tignan mo maganda. So, nag-tip din ako sa kanya ng mga 100 pesos. Kasi nabaitan ako sa kanya. Para ako nag-night tour. Alam mo yun, nag-night tour sa city. Tapos tinuturo niya, ayan, ang maganda. So, ako naman, nga, ang ganda. So, ayun lang. Maghanap na tayo ng dinner dito sa Old Town. Medyo busog pa nga ako. Nabusog pa ako sa mga kape-kape natin. So, pahinga lang ako sa hotel ng mga 30 minutes, tapos labas ulit tayo. But, good thing kasi nililinis nila yung hotel ko. I'm staying pala dito sa isang boutique hotel lang na it's called Carillon. Carillon Boutique Hotel dito sa may Old Town. Tapos, cute lang siya. Mga budget hotel, tapos nililinis niya. Kasi, bago ko maalis, makalat yan actually. So, yan, nililinis nila yung bed. Inaayos nila ulit. Pero dito makalat kasi nandiyan yung mga gamit ko. Of course, if mabubook kayo ng inyong mga hotels while traveling, you can use my discount codes, di ba? Sa Agoda, meron tayong Marvin Agoda, and then sa Klook naman, Marvin Samako Klook. Or you can just link the link below. Nilagay ko dyan yung link para madali nyo ma-redeem yung mga discount codes. Or you can also visit my Klook Creator Shop, and then lahat ng summary of my recommendations and extra discounts sa Klook. Okay? Alam nyo guys, ang epic fail. Di ba sabi ko, bumalik ako sa hotel, sabi ko magpapahinga lang ako, nakaidlip ako. Pagising ko, 12:30 na. 12:30 na ng madaling araw. Hindi pa ako kumakain. Nagugutom ako. Sabi ko, shit, saan tayo kakain? So, try ko lang maglakad-lakad kahit sa malapit na lang tayo kumain. So guys, sarado na yung mga restaurant. Pero may mga bukas pang convenience store ito. Circle K. Mga 24 hours yata yan. Saka mga spa. Marami pa mga massage area na bukas. Pero yung pagkain, parang wala nang restaurant na bukas ha. Yan yung mga massage. Convenience store food na lang. Yan, 36,000. Magkano yung 36,000? 80? 70? Sandwichy. Pasta. 39,000 din. Mga less than 100 pesos naman yung mga pasta nila. Sa convenience store. Salad. Sushi. Tinamad na ako. May nakita pa akong bukas na Japanese restaurant tsaka Chinese restaurant. Pero nag-convenience store na lang ako. Sabi ko dito na ako sa kwarto kakain. Kasi tinatamad na ako. So ayan. Ito yung atin na family sa ko. 24 hours naman yung convenience store nila. So ito yung nabili natin. Beef with rice. Parang 39,000. Mga 70 pesos. Ganun. Or hindi, 90. Mga 90 pesos. Ito, magkano ba to? Mga 50, 60 pesos. Mangga. Tapos ito, kalimutan ko na rin. Magkano? Mga 30, 40 pesos. May nakita ako na nagtitinda ng prutas sa daan. Kahit gabi na, meron pa rin mga nagtitinda ng prutas dyan sa kalsada. Sabi niya 30,000. Pero naawa ako. So, ang binigay ko is 50,000. So, parang mga 100 pesos siguro ang naibayad ko dyan sa melon. Parang sarap kasi ng melon eh. So, yung ating dinner. Let's go! Cheers sa melon. Crunchy pero matamis. I love it. Nakaiba no kasi sa Japan, sobrang lambot ng melon nila. Sa Vietnam naman, crunchy. Okay guys, ito yung beef na parang kimchi. May kimchi. Ay! Kimchi rice and beef. Okay. Fair enough. Harap naman. Gutom lang kasi talaga ako. Okay guys, that's it for today, no? Maraming salamat sa pagsama sa pag-explore ulit natin dito sa Hanoi, sa modern side of Hanoi. Ayan yung mga nakita natin today. No? Thank you so much for joining me today. I'll see you again on the next one. Bye!